Magandang hapon sa lahat. Ako si Mary Jean Unavia. Nakatira po ako sa Paranuche, Santa Catalina, Negros Oriental. Ako po ay 33 years old na po. Yung type ng disability po ay speech impairment. At saka ito po ay isang inborn defects. As I grow up, bilang isang person with disability having speech impairment, marami po beses na I grow up bullying sa community ko. Dati po nahihirapan ako, pero sa kalaunan, nabigyan naman po ng paraan. So, I strive hard myself to move forward para po kamit yung pangarap ko sa buhay. So, sa akin po, sa ngayon, hindi po hadlang ang disability ko para po makamit yung pangarap ko sa ating buhay. Dati po, ako po ay nagtatrabaho sa Municipality of Santa Catalina. Ako po ay na-resign dahil po before pandemic po, natawagan po ako na maturo sa school, part-time. Kaya lang, hindi ho nagtagal. So, natitinda ako para po kamit yung financial ko. Prior po sa business na ito. Minsan po, may mga panahon ng okay yung paninda. May panahon naman na ma-provide yung pangangailangan mo, pero hindi ho lagi. Kasi nakadepende yan sa kung magkano yung naibenta mo. So minsan ma-provide, minsan din hindi. Pero napapatuloy pa rin. Malaki ho ang epekto ng pandemic kasi stay at home yung policy na time. Yung pinakakakitaan po noon, mas lalong naging matumal. Pero nung pandemic na time, nagsimula na ho ako sa corn powder. Noon po na kamit ulit yung pangarap ko. Kasi may naghahanap na at pinuprovidean ko naman sila. So, in response, kahit pa paano, may ma-income naman ako para sa sarili ko. Nalaman po yung programa ng ATRIV sa person with disability po sa province of Negros Oriental. So, nung time na may training yung mga blind person at saka yung low vision, na-try po ako na sumali noon. Tinuruan po kami paano mag-own ng business para po ma-provide yung pangangailangan mo financially. Ang training na nasalihan po sa ATRIV ay Digital Business Basic. Yung nag-push sa sarili ko, nasasali ako kasi akala ko noon para lang sa training ng mga visually impaired at saka sa blind. Na-surprise po ako sa training kasi sinali yung business. Paano mag-plan ng business, paano palaguin yung business, at saka doon po na natutunan at saka more na-excite po ako, na-interest po ako noon. So, yun, pinagpatuloy po yung sa corn powder na po. Ang business na ating sinimulan ay corn and ginger powder. Meron din ako na corn powder, meron din ako corn and onion powder, corn and garlic powder. Ang business na ito, I grow up na mahilig yung mama ko sa pagluluto ng corn powder. At saka, ang corn powder po ay hinahanap po ng mga kapitbahay ko. At saka, dito po ako nag-interest dahil marami pong mga health benefits na makukuha sa corn powder. So, pag ito yung ginagamit sa araw-araw sa mga tao, surely po makamit nila yung health sa pamamagitan ng pag-inom ng corn powder. At saka, dito ko rin na-experience yung kumita ka sa pamamagitan ng pag-advertise sa mga tao. Dati po, nahihirapan ako na
kung saan po ibenta. Kasi dito po sa Santa Catalina is meron po akong 10 na tindahan yung inaalukan ko. Kaya lang, 2 lang po ang nag-accept dito. So, pero kahit na ganun, pinagpatuloy ko pa rin. Umaasa pa rin ako na may matatanggap at saka napapasalamat po ako kasi from the start, siya yung tumanggap po sa akin. At saka yung isa doon, at saka sa ibang lugar, nag-extend na po. Ang challenge ko sa business na to is, sina-challenge ko yung sarili ko na hindi lang makapag-put up lang sa isang tindahan. Pangarap ko kasi sa lahat ng Bayawan at Santa Catalina at Numayetti. Yun ang pinupush sa sarili ko na kailangan pong magpatuloy. Kasi po, in the first place po, ang corn powder is para naman po sa sarili ko na masustain yung financial para po sa lahat ng tao na nangangailangan din po yung importante na pagkain na tinikake mo para po maging healthy ang lifestyle mo. Nagpapasalamat po ako na sa Achieve. Doon po na nalaman, natutunan, at napupursige na magpatuloy. At saka, nagpapasalamat po ako dahil po sa isa ako na nabigyan ng grant. So, nagiging opportunity po ito sa atin dahil mula nung natanggap po galing sa Achieve, nakapaglago na po ako. So, dati, isa lang, dito lang sa Santa Catalina. So ngayon po, extend na po, nasa Bayawan na, at saka nasa Numayetti na. Dahil po sa Achieve, yung binigyan nila na amount, at ginagamit ko yan lahat para dito, para magpatuloy po. Ito po sa mga 9 kilos, mo-spend po ako ng 1,200. Pero pag ibinta ko na, i-minus lahat sa expenses. So, may net income na po ako na 1,000 plus. So, hindi ho luhi yung sa negosyo ng corn powder. Kasi, inaano na yan tinitrain na po kami sa Achieve. Paano i-price yung product, paano i-kunin yung net income. So, doon ho nalalaman namin. At saka, napatunayan po sa negosyon ito. So, na-try lang po ako. Na-apply po kung ano yung natutunan po sa kanila. Pag yung sa net po, kasi inaano ko na yan yung sa savings, may savings na po ako. At sinatry po yung kung magkano yung nabinta. So, kinukuhanan po ng savings. At saka, meron din akong ina-arrange na yung 10% sa church, tithes, offering, at saka 10% din sa person with disability organization na kung saan magagamit po yan sa pamamagitan ng pamimigay ng mga groceries, kahit konti lang. Pero iniipon ko muna bago lang ako nag-start na ganun. At saka ina-arrange ko yung pera. May sinisave ako para sa sarili ko, meron din sa mga para sa emergency at meron din sa church at saka sa person with disability. Dami kong nalalaman sa Achieve. Sabi nga ng mga trainer namin, dapat alagaan yung business mo kung ano ang nakasalalay sa'yo. Kung ano yung talent na binigay sa'yo kahit na person with disability ka, hindi yun hadlang para sa pagnegosyo. Natutunan ko sa kanila na kailangan meron kang personal na diskarte sa buhay para masustain yung livelihood mo, masustain yung financial at makatulong ka sa family at sa mga taong nangangailangan. So, doon ko nalalaman sa kanila na kailangan na hindi ka mag-give up. No? Kailangan magpatuloy ka sa iyong pangarap at gawin mo yan with faith and prayer. Dahil yun ang kailangan po. So, yun ang natutunan ko. Lahat yung tinuro nila sa amin applicable talaga.
At saka hindi po pwede na mawala yung isa sa lahat ng tinuro nila. Kasi in terms of costing, kailangan kasi ako dati, nag-cost lang ako sa sarili ko lang, akala ko okay na. Pero nung na-training po ako sa Achieve, kino-correct po ako sa trainer namin na ito yung gawin mo, ito ang dapat. So noon, may natutunan ako sa kanila. At saka in terms naman of bigay ng mga design, kailangan talaga, kasi kailangan mo ng label sa yung product mo, hindi pwede yung wala yun. So, lahat importante yan para sa atin. At lahat ng tinuro nila is naa-apply po sa pagninegosyo ng corn powder. Hello everyone, good afternoon. Please like and share and follow my page about my Jeans corn bread powder. So kung may kailangan po kayo na pangkape nyo, sa umaga, tanghali at hapon, so applicable po ito at mura lang po ito at available ito sa lahat ng oras. Thank you! Para sa mga nanonood ngayon, nice po sanang i-invite kayo na kung sakali may mga training, yan yun ang panahon na mag-attend kayo kasi ang daming ituturo nila sa atin at napaka-importante po yung mga mensahe nila at mga lesson na ibinigay nila sa atin para po tayo ay maging sustainable po sa ating mga livelihood. Magkaroon po tayo ng own business para po masustain yung financial natin. So maraming salamat po sa Achieve at bigyan nyo ng panahon na mag-attend po kayo. Salamat po. Para po sa funders ng Achieve sa Voice Philippines at saka sa Northfield, PFIB, at Liliani Funds, maraming salamat po sa inyo at bahagi po kayo sa buhay namin. Dahil po sa inyo, nagiging successful yung business namin. So maraming salamat po. To all person with disability, kahit saan man kayo, kung gusto nyo na magkaroon ng sariling business, huwag po kayong matakot. Be strong at be courageous. Kailangan nyo ng lakas na loob, maniwala kayo sa sarili nyo na kaya nyo at kaya natin yan. So maraming salamat po sa inyo.